Wow! Mangha kong sinabi nang makarating kami sa first fall ng Coasan Falls. Sobrang laki ng ipinagbago ng Coasan Falls. Bukod sa marami ng turista, meron na ring mga restaurant at cottages na itinayo. Sobrang laking improvement naman ito kaya hindi na ako magtataka na dinarayo na rin ito ng mga taga-ibang bansa. Pero medyo nahiya ako dahil hindi yata nababagay ang damit na sinusuot namin sa lugar. Nawala sa isip ko yun dahil na rin siguro sa excitement pero ngayon ay nababahala na ako. Maliligaw tayo, tanong ko sa kanya at nagbaba ng tingin sa damit ko. Yep, I already bought a swimwear for US. Damn! Nagulat ako nang bigla siyang nagmura. Agad akong nagangat ng tingin sa kanya at nagtataka siyang tiningnan. Bakit? Ginulo niya ang kanyang buhok at napatingin sa akin. Pumikit siya saglit bago ipinilig ang ulo. Bakit? Tanong ko ulit, nag-aalala na sa kanya. I forgot to bring the paper bag. Naroon ang binili ko for the both of US. Sinapo niya ang kanyang noo sabay bilang sa akin. Dito ka muna, babalik ako agad. Hunter, hindi na lang tao maliligo. Pinutol niya agad ako at hinawakan ako sa magkabilang balikat. You stay here. I'm gonna get the bag. It's very important. Ha? Anong important? Pwede naman tayong bumili rito. At nagpalingalinga ako. Imposibleng walang nagtitinda rito ng swimwear. At nang makita ko na meron nga ay agad ko itong tinuro. Yun, oh. Ninuso ko ang tindahan. Doon na lang tayo bumili. Nanlaki ang mata ko nang ninakawan niya ako ng isang halik. Nang humiwalay siya ay agad kong hinawakan ang labi ko. No, stay here. Babalik ako. Wala akong magawa kundi ang tumango. Nang ako na lang ang mag-isa ay umupo ako sa isang vacancy na may lamesa at payong. Ngayon ay na-realize ko na malaya na akong dinadala at halik-halikan ni Hunter. Iniisip ko pa lang ay para na akong nababaliw. Habang hinihintay si Hunter ay naisipan ko ang mag-selfie. Pero hindi pa nga ako nakapwesto ay nag-pop out agad ang mensahe ni Abby. Napairap na lang ako at umayos ng upo. Abby, tulog na si Theodore. Ano, kamusta? May Theodore II na ba? Nagpalingon tuloy ako sa paligid bago nagtipa ng mensahe. Ito talagang si Abby, sarap ilunod sa dagat. Ako, Gage, salamat at tulog na, mabuti hindi umiyak. Nang masend ko na ang text ko ay akmang ilalagay ko na sa sling bag ang phone nang bigla siyang nag-reply. Abby, oo, para tumangkad pa lalo anak mo. Padilig ka riyan, nang maging ninang na ako sa susunod. Ako, bibig mo talaga, Abby. Bakit? Bibig ba gamit ko ngayon? Ako, hindi, basta, Abby, syempre kamay gamit ko ngayon, mamaya na yang bibig. Ako, Kay, palihim akong napangisi dahil sa reply ko. Hindi ko na alam kung saan papatungo itong text namin. Abby, Kay, Kantin, ako, buweset ka, bored ka ba dyan? Abby, buweset yang boss ko, hindi ko makuha yung last sahod ko. Ako, bakit? Abby, kasi magre-resign na raw ako. Kung hindi niya lang ako hinalikan, hindi ko iiwan yang walang hiya siya, Nag-offer pa na gawin niya raw akong sekretarya. Hala, ang swerte naman niya, baka ihampas ko sa kanya iPad ko. At ayun nga, nasobrahan na nga yung text namin. Tinagwan ni Sir William ng sweldo ang kaibigan ko dahil aalis na ito. Nakakatawa lang pero bakit naman gagawin yun ni Sir William? Napailing na lamang ako at inilagay na sa sling bag ang phone tsaka pinagmamasdan ang mga taong naliligo. Hi, young lady. Ibinaling ko ang tingin ko sa isang foreigner na nasa tapat ko na. May dala siyang life jacket. Hello po, pagbati ko at nag-iwas ng tingin. Vacant seat, tanong niya sabay turo sa upuan na nasa tapat ko. Akmang sisigat na sana ako nang maunahan ako. Yes, already vacant, and taken. Umawang ang labi ko nang makita ko si Hunter, dala-dala na ang paper bag. Masama ang tingin niya sa foreigner na ngayon ay nakangisi na. Nakita ko na nagulat ang foreigner ngunit may ngiti pa rin sa labi. Oh, I'm sorry, at umalis na para maghanap ng ibang mauupuan. Masama pa rin ang tingin ni Hunter bago naghila ng upuan. Umupo siya at nilagay ang paper bag sa ibabaw ng lamesa. I hate the fact that your beauty can attract men. Bumantong hininga siya sabay tingin sa akin. You're too beautiful. Palagi mo naman inuulit-ulit. Baka binobola mo lang ako.
Nguguso ako. Kumunat ang noo niya. You are fucking beautiful, don't feel insecure, okay. Araw-araw kong iparamdam sa'yo na maganda ka sa paningin ko. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. By the way, what do you think of me, Kathy? Bigla niyang tanong. Ano ang pinagkakaiba ko sa iba? Ha, naguguluhan ako sa kanya. Ano bang klaseng tanong yan? Ano ang tingin mo sa akin? Tanong niya ulit. Nguguso ako. Guwapo ka, mayaman, halos nasa sayo na ang lahat, tapos, ruthless. Agad kong tinakpan ang bibig ko sa huli kong sinabi. Bigla akong nahiya lalo na't narinig ako ni Hunter. Kita ko ang kanyang mayayabang na ngisi. Yes, I am ruthless, pag-amin niya sabay ngisi sa akin. Lalong-lalo na sa kama. Umawang ang labi ko at agad nagbaba ng tingin. Kinurot ko ang kamay ko na nanginginig na. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya at tinulak ang paper bag sa akin. Change your clothes. Swimsuit yan. Gusto kitang makita na nagsusuot ng swimsuit. Ha, baka naman gusto mo na ako na lang ang magsuot sa'yo. Ngumisi siya. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at agad kinuha ang paper bag. Nang sinilip ko ang laman ng paper bag ay umawang ang labi ko sa nakita. Isa siyang red swimsuit na masyadong exposed sa likuran. Napalunok ako at nagtagal ang titig sa swimsuit. Oh, pinili ko ang swimsuit na yan kasi alam ko na bagay ang kulay sa'yo, tsaka nakahanda na rin lahat. May hinanda na rin akong kwarto para sa ating dalawa. Agad akong nagangat ng tingin matapos marinig iyon. Kwarto, hindi tayo uuwi. Bigla ko tuloy naalala ang anak ko. Ang akala ko ay hindi kami magtatagal dito. Nakakahiya na kay Abby. Don't worry. I told William to stay at your friend's apartment for one night. William, kunot noong tanong ko, as in William na. You mean your friend's boss? Ngumisi siya at tumungo. Namilog ang mata ko, magkaibigan sila ni William. Mas lalo lang may inis si Abby. Ano ba itong ginagawa ni Hunter? Hindi man lang ako tinatanong. Hunter, inis kong ibinaba ang paper bag sa lamesa. Hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa mo? Why? Inosente niyang tanong, may ginawa ba akong mali? Tumayo siya at nilapitan ako. I just did my friend a favor, now change your clothes and we will enjoy the rest of the day. Nagulat ako nang bigla niya akong itinayo at hinipit ako sa bewang. Kinuha niya ang paper bag sa lamesa at hinila ako patungo sa reserved room na sinasabi niya. Napangiti na lang ako habang nakatingin sa magkahawak namin na kamay. Hunter, tumigil ako sa paglalakad nang makalapit na kami sa tapat ng pinto. Kumunat ang noo niyang binalingan ako at binuksan ang pinto. Why? Nginitian ko siya ng malaki. Maraming salamat. Nakita ko ang pag-awang ng labi niya dahil sa sinabi ko. Tumingkayad ako at hinalikan siya sa pisngi. Narinig ko ang kanyang pagsinghap at kasabay ng paghalik ko ay ang pagkuha ko sa paper bag tsaka na unang pumasok sa room at nagmamadaling pumasok sa banyo. Nang matapos ako magbihis ay napatingin ako sa aking sarili sa salamin. Hindi ko maiwasan ang mamangha sa aking sariling katawan dahil magaling pumili si Hunter ng swimsuit at kulay. Dahil sa sobrang busy ko sa pagtanaw sa aking sarili sa salamin ay hindi ko na malayan na nakapasok na pala si Hunter sa kwarto at umawang ang labi ko nang makita ko na nakatopless na lamang siya. Napalunok ako at iniwas ang tingin sa kanya kahit nakaakit-akit na. Inayos ko na lang ang aking buhok at naglagay ng tali. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko at muntik pa akong napatalon sa gulat nang bigla niya akong niyakap patalikod. Napapikit ako dahil ramdam na ramdam ko ang kanyang hubad na katawan sa likod ko. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa aking kanang balikat habang pareho kaming nakatingin sa salamin. Hunter, halos hindi ko na nakilala ang boses ko nang tinawag ko ang kanyang pangalan. Napapikit ako nang sinimulan niyang halikan ang aking leeg. Ang kanyang kamay ay gumapang patungo sa tiyan ko na nagbibigay kilati sa akin. Sinubukan ko siyang tigilan sa kanyang ginawa dahil iba na ang naramdaman ko pero nagulat na lamang ako nang bigla niya akong iniharap at pinagtagpo ang aming noo. Nang magtama ang aming mga mata ay ramdam na ramdam ko ang kanyang pagnanasa sa akin. Uminit ang pisngi ko at agad nag-iwas ng tingin. We can't just go outside without fucking you, Kathy, bulong niya sabay haplos sa bewang ko. Namilog ang mata ko at naramdaman ko ang panginginig ng tuhod ko.
I missed making love with you, bulong niya sa tainga ko at kinagat ko ang labi ko nang kinagat niya ito. Hunter, napatali ako nang bigla niyang hinawakan ang magkabilang bewang ko at inangat saka inilapag sa kama. Hindi pa nga ako nakaayos ng higa ay bigla niya na lang akong dinaganan at tinitigan ng diretso sa mata. I love you, Kathy. At buong puso kong tinanggap at sinuklian ang kanyang marahang halik na ngayon ko lang ulit naramdaman. Hindi natuloy ang swimming na sinasabi niya dahil halos hindi niya na ako tinatantanan. Bumigay ako sa kanya at halos hindi na ako makatayo dahil sa sobrang hapdi ng gitna ko. Nakatagilid ako habang siya ay nasa likuran ko, nakayakap sa akin. Hunter, mahinang tawag ko sa kanya. Napakagat ako nang mariin sa aking ibabang labi nang umabot sa aking leeg ang kanyang halik. Ramdam na ramdam ko rin ang kanyang mainit na hininga. Yes, hilanghin niya at mas lalong isiniksik ang sarili sa aking leeg. Hindi ba tayo maliligaw sa falls? Tanong ko sabay bilang sa kanya. Ngumuso siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Napunta sa dibdib niya ang mukha ko nang hinarap niya ako. Hindi muna, hinalikan niya ang noo ko. Lalambangin muna kita, at napatili ako nang dumagan muli siya sa akin at aksidente kong nahawakan ang abs niya na siyang ikinagulat ko. Napalunok ako at nagangat ng tingin sa kanya. Hunter, labas na tayo. At akmang itutulak ko na sana siya nang bigla niyang hinawakan ang binti ko at ibinuka. Namilog ang mata ko sa ginawa niya. Another round. Hunter, saway ko at pinalo siya sa dibdib. Pilit kong pagtagpuin ang binti ko nang bigla siyang pumagitna at inilagay ang magkabilang pa ako sa bewang niya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko na naman ang dambuhala niya. Hunter, nanatili ang mata ko roon at iyon ang dahilan kung bakit mahapdi ang gitna ko ngayon. Bakit ganyan kalaki? Hindi siya nakinig sa akin at ipinuposisyon ang sarili sa gitna ko na mas lalong nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Tanging mga helanghing ko lang ang narinig ko buong kwarto at tingin ko hindi na namin nalilibot ang lugar na pinuntahan namin dahil sa ginagawa namin. Kailangan pa ba yun? Nagtatakang tanong ko kay Hunter na namimili pa ng life jacket. Marunong naman akong lumangoy. Giit ko at humalukip-kap. Binalingan ko ang tour guide na ngayon ay pinapaliwanag ang mga dapat gawin bago kami tatango. Kailangan talaga ng life jacket, Kathy. Don't be too stubborn. Inis niya akong binalingan at nilagyan ako ng helmet sa ulo. It is for your safety. Ngumuso ako nang siya rin ang naglagay sa akin ng life jacket. Hindi ko maiwasan ang mapatingin sa kanya na seryosong-seryoso ang mukha. We will fucking enjoy this day. Binalikan niya ang helmet ko at mas lalong inayos. Okay. Tiningnan niya ako at kinurot ang pisngi. Let's go. I know you're excited. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila patungo sa isang motorsiklo. Ilang minuto ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa tatalunan namin. Umawang ang labi ko at napalunok nang makita ko kung gaano kalalim at kalinaw ang tubig. Humigpit ang kapit ko kay Hunter. Sabay tayong titatalon. Medyo kinakabahan kong tanong. Of course, I can't live without you, Kathy, makahulugan niyang sabi at hinawakan ng mahigpit na nginginig kong kamay. Huminga ka ng malalim. Sinunod ko ang sinabi niya. Tatalon na tayo, Kathy. Don't be scared, nandito lang ako. Tumango ako at pumikit. 1, pagbilang niya. 2, 3, Napatali ako nang bigla akong niyakap ni Hunter at sabay kaming tumalon sa malalim at magino na tubig. Nang tuluyan na kaming bumagsak sa tubig ay naramdaman ko ang kanyang labi na dumampi sa akin. Napahawak ako sa kanyang balikat at sabay kaming umahan sa tubig at hingal na hingal. Nang magtama ang aming paningin ay nakita ko ang saya sa kanyang mukha. Hinaplos niya ang aking pisngi habang hinahabol pa rin namin ang aming hininga. Pulang-pula ang ilong niya at pati na rin ang leeg niya. Happy anniversary, bulong niya sabay ngiti. Sinuklian ko rin siya ng ngiti. Happy anniversary, at bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Thank you for giving me a chance to be your man again, Kathy. I will never let you go again. Tumango ako at nanatili lang nakayakap sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang paghalik sa aking balikat. Thank you so much, bulong niya. Bumilis ang tibok ng puso ko at napapikit na lang sa saya. Pagkatapos namin magkanya-nirang ay dumiretso kami sa isang restaurant malapit lang sa Coasan Falls.
Kadalasan sa mga menu nila ay mga seafoods pero may iba rin na makikita mo sa ibang restaurant. Basang-basa kami at hanggang ngayon ay suot pa rin namin ang life jacket. Nahihiya tuloy ako na pumasok. Open space ang restaurant at sobrang lawak. May pagka-native type at nakikita ko na kadalasan sa mga customer ay mga dayuhan. Basa tayo, sambit ko sabay baba ng tingin sa paa ko. Expected na maraming kumakain dito ng basa. They don't mind at all. Hinila niya ako papasok sa loob at nagtungo sa may vacant table. Pinaghila niya rin ako ng upuan. Pinagmasdan ko ang buong restaurant bago umupo. Sinundan ko ng tingin si Hunter ang magtungo siya sa isang lalaki na nakangisi na ngayon. Hindi ko maiwasan ang pagmasdan siya dahil medyo kamukha siya ni Hunter, hindi nga lang makulat ang buhok. Tsaka kumpara kay Hunter ay may pagka-William ang aura niya. Napailing na lang ako at inayos ang upuan ko. Baka naman ay pinsan niya yan. Ilang saglit ay bumalik si Hunter na seryoso na ang mukha. Hunter, anong gusto mong kaini? Nanlaki ang mata ko nang bigla siyang lumuhad sa harapan ko. Umawang ang labi ko ay narinig ko ang singapan at tiltian ng ibang customer. Kumalabog ng mabilis ang puso ko at napalunok. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa ni Hunter pero halos mawala na ako ng kulay nang may inilabas siyang box sa kanyang kamay at nanginginig ang kamay ko nang makita ko na singsing ito. Nanunubog ang mata kong nagangat ng tingin kay Hunter. "Z Hunter," nanginginig ang boses ko. "Let's start ano, please. Gusto kong makasama kita. Gusto kong nasa tabi kita lagi, kayo ng anak ko. Ayoko na ulit Maiwan, Kathy." Kinuha niya ang kamay ko nanginginig. Tuluyan nang tumulo ang luha sa aking mata habang nakatingin sa kamay ko na hawak niya. Akmang aalisin ko na sana ang kamay ko nang bigla niya itong hinawakan ng mahigpit. "Kathy, please marry me. Alam ko na masyado pang maaga para sa ating dalawa. Pero ayoko nang mawala ka sa akin. That will be my death, Kathy. Marami akong plano para sa atin, para sa inyong dalawa ni Theodore. I am planning to build a house in the island you truly wish to live." Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. House. Tumango siya at hinaplos ang kamay ko. "Yes, gusto mo roon, di ba? I bought that fucking island for you, baby. Wala akong paki kung maubos man ang pera ko, but I know it's impossible to happen." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Masyado akong naging emosyonal dahil sa ginawa niya ngayong araw. Nakakapanindig balahibo. "Hunter, alam ko, umiiling siya, but please marry me." Napalunok ako at narinig ko ang pag-chant ng mga customer na. Nag-init ang pisngi ko sa kahihiyan dahil lahat sila ay tingin ko naging si Abby. Nagpapasalamat ako na wala si Abby dito dahil baka mas lalo lang akong mahihiya. "Hunter," natigilan ang lahat dahil sa pagtawag ko sa kanyang pangalan. Nakita ko rin na natigilan siya at napalunok. Ngumiti ako sa kanya at tumango. "Yes." Nanlaki ang mata niya at napasigaw pa sa saya. Nagpalakpakan naman ang mga customer at masayang masaya para sa aming dalawa. Nanginginig ang kamay niyang sinuot sa akin ang napakagandang singsing na nakita ko. Kinagat ko ng mariin ang labi ko upang pigilan ang sarili ng ngumiti. Nang matapos niyang maisuot ay tunayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Napangiti na lang ako. Wala naman sigurong masama kung pumayag, di ba? Hindi na sila kasal ng asawa niya at tingin ko kailangan ko rin pagbigyan ang sarili ko. "Happy birthday, anak!" Bati ko sa anak ko nang magising. Agad akong lumapit at pinaulanan siya ng halik. Hindi ko akalain na 2 taon na ang anak ko. Paano pa kaya kung lalaki na siya? Hindi ko na siya mayayakap at mahahalikan dahil sigurado ako na mahihiya na ang anak ko. Napangiti ako nang sinuklian ako ng halik sa pisngi ng anak ko. Agad ko siyang binuhat at kinurot ang pisngi niya. "Mama, Tinuro niya ang kanyang bibig. Gutom na agad ang birthday boy. Kinuha ko ang towel at lumabas kami ng kwarto. "Maliligo muna tayo." Sinabit ko sa balikat ko ang towel habang ang anak ko ay pumapalakpak na at nagpapadyak-padyak. Natigilan lang kami pareho nang makita ko ang sala na puno ng mga balloons. Nakita ko si Abby na nakadapa sa sahig habang may sinusulat, pero nang makita kami ay agad-agad siyang tumayo at lumapit agad sa amin. "Happy birthday, Theodore." Maligayang bati ni Abby at agad hinalikan ni Abby si Theodore sa pisngi. "Tita," namilog ang mata ko sa gulat.
Agad kong binalingan si Abby na ngayon ay tuwang-tuwa na. Grabe ang galing mo talaga, Theodore. Ang dali mo turuan. Pumalakpak si Abby sabay kurot sa pisngi ng anak ko. Nang nagangat siya ng tingin sa akin ay tinaasan niya ako ng kilay. Maliligo na kayo. Tumungo ako. Ang gandang gising ng anak ko. Ang swerte niya kasi Pasko rin ang birthday niya. Tumungo si Abby at nagangat ng tingin sa kisame. Oo nga, double celebration. Hindi ko pa nasabit ang parol. Natawa ako sa kanya at napailing. Huwag mo nang alalahanin. Maliligo muna kami ng anak ko. Tumungo siya at tumalikod na. Sige, tatapusin ko muna itong ginagawa ko. Ang tagal naman kasi ni Diana, Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa banyo at ibinaba si Theodore sa kanyang paboritong palanggana. Maliligo na tayo, anak. Birthday na birthday mo ngayon. Dapat maging pogi ang anak ko. Tatalian natin ang kulot mong buhok. Nang matapos na kaming maligo ay binihisan ko na ang anak ko tsaka pinakain na ng agahan. Siniko pa ako ni Abby habang kumakain kami sa hapag. Oy, tinuro niya si Theodore, pupunta ba si Papa Hunter? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nang-aasar sa akin. Kinagat ko ng mariin ang aking labi at tumungo. Agad akong napalayo sa kanya na bibigla niyang kinurot ang tagiliran ko. Hoy, tinampol ko ang kanyang kamay. Taray, happy family, kumandat siya sa akin at umayos ng upo. Baka may Theodore II na dyan sa tiyan mo, Humalaklak pa siya ng malakas at umiling-iling. Muntik pa siyang mabulunan dahil sa lakas ng tawa niya. Mabuti at may baso ng tubig sa gilid niya kaya agad siyang uminom. Ngumisi ako at sinubuan si Theodore. Huwag kang mag-alala, in-invite ko rin dito si Sir William. Tumulo ang tubig sa labi niya dahil sa sinabi ko. Namilog ang mata niyang nilingon ako. Joke lang yan, di ba? Umiling ako sa kanya at sinubuan muli ang kanin ng anak ko. Hindi, magkaibigan pala si Hunter at William kaya in-invite ko na rin. Hindi makapagsalita si Abby kaya tinapos ko na lang ang kinakain ko at hindi na lang nagsalita. Pero hindi ako sure kung pupunta ba sila rito since Pasko ngayon. Sigurado ako na may family gathering sila, pero umaasa ako na makapunta si Hunter dito dahil birthday ni Theodore. Napatingin tuloy ako sa singsing ko at napangiti. Ikaw po ba si Mrs. Vanderbilt? Tanong ng lalaki sa akin habang ang kanyang tingin ay nasa folder. Umawang ang labi ko at agad binalingan ang nang-aasar na si Abby. Sinaman ko siya ng tingin bago hinarap ang lalaki. Hindi po, tanggi ko. Nagangat ng tingin ang lalaki sa amin at ibinalik muli ang tingin sa folder. Nagtataka ang kanyang mukha at napakamot pa sa noo. Ikaw po ba si Hope Katerina Vanderbilt? Nagtatakang tanong niya. Napasinghap ako at si Abby ay napatikip sa kanyang bibig. Namula agad ang pisngi ko nang marinig ko iyon. Bakit Vanderbilt? Ikaw po ba? Pag-uulit niya, tila naiinis na. Napalunok ako at tumikim. Ako si Hope pero hindi Vanderbilt ang apelyido ko. Narinig ko ang mahinang tili ni Abby sa gilid ko. Mahina kong kinurot ang tagiliran niya upang tigilan siya. Mas lalong kumunat ang noo ng lalaki. Hindi niyo po asawa si Mr. Hunter Vanderbilt. Mas lalong nag-init ang pisngi ko. Ano ba naman ito, Hunter? Bumilis ang tibok ng puso ko at sinulyapan ang likuran niya. Kumunat ang noo ko nang makita ko ang isang catering service. Ano po ang meron? Pag-iiba ko ng usapan. Natawa ang lalaki at nilingon ang kanyang likuran. Tumawag po kasi si Mr. Vanderbilt sa amin. From RZ Catering Service po kami para sa birthday ng anak nyo. Umawang ang labi ko at napatungo. Hindi ko maiwasan ang masiyahan sa ginawa ni Hunter. Sana makapunta siya rito. Napaatras ako nang biglang pumagitna si Abby sa amin at masayang hinarap ang lalaki. Dito muna kayo. Alam mo, masarap ako magluto. Dito muna kayo kumain. Nanlaki ang mata ko at ako na lang ang nahiya para sa kanya. Naiilang na tumawa ang lalaki at nakita ko ang pagpula ng kanyang tainga at napakamot pa sa kanyang ulo. Kung pwede rin. Pwedeng-pwede. Binalingan ni Abby si Ate Lyra. Ate, pagamit sana ng front yard mo. May mga taga-RZ. Mukhang magiging masaya ang birthday ni Theodore, Kathy. Tumungo si Ate Lyra at ngumiti sa amin. Sige. Binalingan ako ng lalaki. Pwede na po ba naming simulan? Tumungo ako. Sige.
Agad kong binalingan si Abby na ngayon ay halos hindi na mawala ang pang-aasar ng ngisi sa mukha. Siniko niya ako at kinurot pa ang braso ko. Mrs. Vanderbilt. Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko at mas lalong namula. Ewan ko sa inyo, hindi na ako magtataka kung mabubuntis ka ulit. Umiling siya at ninuso ang gate. Darating na mamaya ang lechon. Kawawa naman ang lechon ko, baka napagod na sa biyahe. Napailing na lang ako at akmang tatalikod na upang asikasuhin ang mga lulutuin ng mahadjap ng paningin ko sina Kyla at Carlo na nasa may gate. Masayang kamakaway sa akin. Umawang ang labi ko at agad-agad silang nilapitan. Sis! Sigaw ni Carlo at masayang sinalubong ako ng yakap. Nakaramdam ako ng tuwa dahil pumunta nga sila rito. Miss na miss ko na ang dalawang ito at sigurado ako na miss na rin sila ni Theodore. Si Kyla ay may bitbit na regalo at sinalubong din ako ng yakap. Miss na kita, Kathy. Ngumiti ako nang humiwalay sa yakap niya. Kayo rin, miss na miss ko na rin kayo. Mabuti at nakapunta kayo rito, Pasko pa naman ngayon. Hinawakan ko silang dalawa sa braso at hinila patungo sa loob. Yamakap si Carlos sa akin sa braso. Siyempre, kaarawan ngayon ni Theodore. Present ako always. Tsaka tutulungan kita sa mga hagasin. Kinurot ko ang braso niya. Bakit mo naman gagawin yun? Bisita kaya kita. Pasok kayo, matutuwa si Theodore sa inyo. Theodore, tili ni Carlo at lumapit sa anak ko para yamakap. Bumaba si Theodore sa pagkababa mula sa kondongan ni Diana at agad yamakap kay Carlo. Kita ko ang saya sa mukha ng anak ko nang binuhat siya ni Carlo at inilapit kay Kyla. Ang cute ng birthday boy. Marunong na ba siyang magsalita? Tanong ni Carlo sabay sulyap sa akin. Inayos ko ang buhok ko at pinaupo si Kyla sa upuan. Hindi pa yan masyado nakapagsalita. Nilingon ko si Kyla. Umupo ka muna rito, pagpasensyahan mo na kung di pa malinis. Nagkalat pa mga balloons. Okay lang, Kathy, tutulong na lang ako rito hanggang hindi pa nagsisimula. Ngumiti siya sa akin. Hindi pala makapunta si Tia Chris at Teresita, pero may regalo sila. Saan ito ilalagay? Sisigot na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Itinuro ko ang lamesa at nagpaalam saglit upang sagutin ang tawag. Pumasok ako sa kwarto at naglock ng pinto. Kinagat ko ng mariin ang aking ibabang labi bago sinagot ang tawag. Umupo ako sa kama at napalunok. Hello, sagot ko at napatingin sa bintana. Napangiti ako nang makita ko kung gaano kaganda ng araw ngayon. Nandyan na ba ang catering service, Mrs. Vanderbilt? Napasinghap ako at agad sinapo ang dibdib nang maramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makasagot sa kanyang tanong dahil masyado akong nagulat at namumula na ang buong mukha ko. Alam ko na inaasar na niya ako ngayon at alam niya na hiyang-hiya na ako. Mrs. Nanindig ang balahibo ko at agad ipinatong ang paa ko sa kama. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hunter, pumikit ako at huminga ng malalim. Tumigil ka nga. What? Inosente niyang tanong at narinig ko ang kanyang mahinang halakhak sa kabilang linya. Stop calling me that. Saway ko. Bakit? Tanong niya. Nahihiya ka ba, Mrs.? Napasabunot ako sa aking buhok at kung pwede lang ipukpok ang ulo ko sa pader ay baka matagal ko nang ginawa. Pinipigilan ko ang sarili ko na tumili. Basta, nauutol ko na sagot. By the way, pupunta ka ba rito? Naintindihan ko naman kung hindi siya makapunta. Kasi sinabi niya sa akin na baka magiging busy siya sa mismong birthday ni Theodore. Pero umaasa ako na makakapunta siya. Bumantong hininga siya. I will try my best, Kathy. Gagawa ako ng paraan para makapunta dyan. Huwag ka sanang magalit, or don't you dare break up with me. Mahina akong natawa. Umaasta na naman siya na parang bata. Hindi naman ako mababaw na tao. Tsaka Pasko ngayon, baka may celebration sila ng pamilya niya. I will try, pag-uulit niya. Please don't be mad at me. Hindi nga ako galit at naintindihan ko naman kung hindi ka makakapunta, mahinahon kong sinabi. Tsaka may pa-catering ka nga sa anak ko, sapat na yun, Hunter. Huwag ka nang mag-isip ng ganun. You are not mad, right? Paniniguro niyang tanong. Hindi, kinagat ko ang ibabang labi ko at napatingala. Baby, malambing niyang sambit. Napasinghap ako at napapikit. Oo nga, hindi ako galit. Alright, I will call again later. I love you.
Hindi ako sumagot at tumangulang. Namumula pa rin ang pisngi ko. Hey, where's my we love you too? Napasinghap ako. Hunter. I am waiting, Kathy. Pumikit ako. Hunter. Yes, baby. I love you too. At agad kong binaba ang tawag dahil sa hiya at pagbilis ng tibok ng puso ko. Itinago ko sa ilalim ng unan ang phone at hinawakan ang pisngi ko na hanggang ngayon ay namumula pa rin sa kilig at hiya. Tumayo na ako at nagtungo na sa pinto para lumabas. Pero nang binuksan ko ang pinto ay nang aasar na mukha ni Abby ang bumungad sa akin. May dala siyang sandok na ginawa niyang microphone. Napaatras ako sa gulat. Sa ulo ng nagbabagang balita, si Catherine, nahimatay matapos pakiligin ni Papa Hunter. Nanlaki ang mata ko at akmang isasara ang pinto ngunit iniharang niya ang kanyang kamay at tinaasan ako ng kilay. Boy, I love you too. Nanlaki ang mata ko at akmang hihiliin ang buhok niya pero mabilis siyang nakalayo sa akin. Inis na sinarado ko ang pinto at napapikit nang marinig ko ang halakhak ni Abby. Sana makapunta si Sir William para hindi na ako aasarin si Abby. Tatahimik ang babaeng iyon kapag narito si Sir. Tinakpan ko na lang ang aking mukha at napailing-iling.